Kapag tayo po ay namumuhay sa pananalig kay Kristo, tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. Hallelujah. Pakisabi sa iyong sarili, ako ay nabubuhay para sa Diyos. Amen? Yan po ang unang-una na mangyayari sa atin. Kapag po tayo ay nabubuhay o namumuhay sa pananalig kay Kristo, tayo po ay nabubuhay para sa ating Panginoon Diyos. Tingnan pa natin yung verse. Sabi diyan, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan, upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo. So, namatay na akong kasama ni Kristo. Ano pong ibig sabihin yan? Namatay na akong kasama ni Kristo. Kasi nung si Kristo ay namatay, yun ay para sa atin. Nang si Kristo ay ipinako, yun ay para sa atin. Tayo ang nakapako doon sa pamamagitan ni Jesus. Binayaran natin ang ating kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya napako na po tayo sa krus. Amen? Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, tinanggap mo si Jesus, napako ka na. Kasi yung si Kristo ay napako, yun ay para sa atin. Kaya yun ang sinabi ni Pablo dyan na namatay na akong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, talagang nabubuhay na rin siya para sa Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Namatay na akong kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin, nabubuhay na siya para sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin dyan. Yan ang tunay na nananalig o namumuhay sa pananalig kay Kristo. Nabubuhay para sa Diyos. Ako'y namatay na sa kautusan. Ano pong ibig sabihin dyan? Hindi niya na pinagmamalaki yung kanyang gawa. Hindi niya pinagmamalaki yung kanyang pagsunod sa kautusan. Ang pinagmamalaki niya na ngayon ay ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Amen? Kaya siya ay namumuhay para sa Panginoon. Si Pablo ay ipinanganak na Hudyo, di po ba? Siya ay isang Jewish. Ang mga Hudyo, yan po ay talagang masigasig sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Subalit, hindi yon ang kanyang pinagmamalaki. Sapagat alam ni Pablo, nang makilala niya sa Jesus, alam niya na ang pagsunod sa kautusan ni Moises ay hindi nagdudulot ng katuwiran sa paningin ng Diyos. Ang pagsunod sa kautusan ni Moises ay hindi nagdadala ng kabanalan sa atin. Tayo po ay naging matuwid, banal sa paningin ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kaya, dahil sa pananalig kay Jesus, tayo po ay namumuhay para sa ating Panginoon. Tayo po ay namumuhay para sa Diyos. Hindi para sa ating sariling kagustuhan, hindi para sa kasamaan, amen? Hindi para sa anumang mga kalayawan sa mundong ito. Tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. Ano po ang dahilan? Dahil tayo po ay namumuhay sa pananalig. Kapag ikaw ay namumuhay sa pananalig kay Kristo, ang bunga nito ay ikaw ay magiging para sa Kanya. Amen? Hallelujah. So, ang dating pamumuhay natin na hiwalay sa Diyos ay ating tinatalikuran na tayo ngayon ay namumuhay na para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya tanungin mo ang iyong katabi, para kanino ka nabubuhay? Amen? Kapag ikaw ay nabubuhay para sa Diyos, then ano pong ibig sabihin noon? Mayroong kang pananalig kay Kristo. Ikaw ay nandoon na sa pamumuhay sa pananalig. Kasi ang buhay ng ang bunga ng ating pananalig kay Kristo ay pamumuhay para sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang sentro na ng ngayon ng ating buhay ay ang kalooban ng Diyos. Ang bawat gawain, desisyon at pamumuhay natin ngayon ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Ano pa ang dahilan? Dahil ikaw ay nananalig kay Kristo. Nananalig ka na doon sa tinanggap mo. Nananalig ka na doon sa iyong tagapagligtas. Kaya ang buhay mo ngayon ay hindi na para gawin ang kasiyahan mo, kundi ang kasiyahan ng ating Panginoon. Kaya ang tinatanong natin, hindi yung kung ano ang gusto natin, kundi ano ba yung gusto niya. Amen? Kapag ikaw ay namumuhay para sa Diyos,
after ka doon sa kung ano ang gusto niya. Hindi doon sa kung ano ang gusto mo. Kasi kung after ka doon sa kung ano ang gusto mo, hindi ka namumuhay sa pananalig kay Kristo. Kapag ikaw ay namumuhay sa pananalig kay Kristo, ang hinahanap mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Hallelujah. Lahat po tayo, meron po tayo mga ginugusto. Di ba? Pero tinatanong din natin, Lord, ito ba ang gusto mo? Kasi kung yung gusto mo ay hindi gusto ng Panginoon, at dahil nananalig ka kay Kristo, kukontrahin mo, hindi ka dun susunod sa gusto mo. Susundin mo ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Amen? Doon mo makikita na ikaw ay talagang namumuhay sa pananalig kay Kristo. Iniligtas tayo ni Kristo, kaya tayo po ngayon ay nabubuhay na para sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. So, ang katunayan na talagang tayo po ay namumuhay sa pananalig kasi ikaw ngayon ay para na sa Kanya. Para ka na sa kalooban ng Diyos. Para ka na sa pagsunod sa nais na o sa salita ng Diyos. Ang buhay mo ngayon ay ipinaglilingkod mo na para kay Kristo. Para sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Katulad ng isang kandila, ay walang silbi kung hindi sisindihan. Di ba? Ano pa ang silbi ng kandila? Kapag madilim at iyong sinindihan. Ngunit kapag ito ay walang ilaw, then parang baliwala. Kapag sinindihan, nagbibigay na ng liwanag para sa iba. O nagbibigay ng liwanag sa dilim. So, ganun din po ang buhay Kristiyano. Dati tayo nabubuhay para sa sarili. Wala tayong impact sa iba. Sa sarili lamang natin, wala tayong liwanag sa iba. Ngunit, nang makilala mo sa Kristo, nang ikaw ay nanalig kay Kristo, nagkakaroon ng liwanag ang buhay mo para sa iba. Amen? Nagkakaroon ng layunin ang iyong buhay. Ikaw ngayon ay nabubuhay na hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa ating Panginoon Diyos. Amen?